Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Isang magandang araw sa inyo at sa mga bumubuo ng inyong award-winning na programa. Isa ako sa mga masusugid ninyong tagahanga at listener. Sa katunayan pa nga, regular commentator po ako sa inyong Papa Dudut Stories YouTube channel. Siya nga pala Papa Dudut, itago mo na lamang ako sa pangalang Dennis. 25 years old na ako sa ngayon at isang graduating college student at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang grocery. Daril ang madalas nilang itawag sa akin dahil masyado daw maamo at napaka-inosente raw ng mukha ko. Mukhang santo, ika nga. Sabi nga ng iba, mukha raw akong seminarista. Sa kabilang banda, hindi naman sa pagmamayabang. Pero marami ang nagsasabi sa akin na gwapo ako. Sabi nila ay mukha raw akong artista. Minsan ay nagugulat lamang ako sa tuwing nagbubukas ako ng Facebook dahil santambak ako ng friend request at personal messages. Ako naman syempre magiliw na nakikipagkaibigan sa kanila. Hindi naman kasi ako suplado. Bagkus personal pa akong nagpapasalamat sa kanila dahil sa paghanga na ibinibigay nila sa akin, Papa Dudut. Simula pa lamang na magkamalay ako, alam ko na isa akong lalaki. In short, straight. Mabilis akong humanga sa mga babae. Although maraming nagsasabi na mukha raw akong santo, kabaliktaran ako ng nakikita nila. Isa akong wild at liberated na lalaki. Siguro nagagawa ko ito dahil nasa ibang bansa ang mga magulang ko. Wala namang pakialam sa akin ang tiuhin at tatay-tatayan ko. Sa maniwala ka o hindi, Papa Dudut, I lost my virginity at the age of 13 sa isang 27 years old na babae. Well, eksperimento lamang naman ang lahat dahil na rin siguro sa curiosity. Simula noon ay marami na akong nakaromansahang mga babae. At sa edad kong ito, hindi ko na sila mabilang pa. Ewan ko ba kung sakit ba ito sa pag-iisip, pero hindi nakukumpleto ang araw ko hanggat hindi ako nakikipagtalik. Sa puntong ito, Papa Dudut, hindi na ako nagmamalinis. At inaamin ko sa inyo ngayon na dati akong porn addict o exhibitionist. Sa katunayan nga ay naging bida na ako sa isang skandal, pero wala akong pakialam. Ang mahalaga, masaya ako sa aking ginagawa, Papa Dudut. Pero sinubok ng tadhana ang pagkalalaki ko. Nang tumungtong ako ng second year, ay nakilala ko ang isang assistant professor na itatago ko na lamang sa pangalang Sir Edgardo. Siya ang tipo ng lalaking kinakalokohan ng mga kolehiyala. Gwapo kasi ang professor ko na iyon. Matangkad, mestizo, at maganda ang tindig at pangangatawan. Nakakatunaw din siyang tumitig at higit sa lahat ay pamatay ang kanyang ngiti. Dahil doon ay humanga ako ng husto kay Sir Edgardo. Nagsimulang gumulo na rin ang isipan ko dahil sa isang iglap. Bigla akong nagkagusto sa lalaki. Hindi naman ako bakla dahil marami akong nakikitang lalaki na mas gwapo pa kay Sir Edgardo at mas maganda ang katawan. Pero dead lang ako. Pero hetong si Sir Edgardo, iba ang dating niya sa akin. Hindi lang basta paghanga nadama ko, kundi pagnanasa. Sa kabilang banda, dahil sa pagnanasang iyon kay Sir Edgardo, ay inalam ko ang lahat ng bagay na may kinalaman sa kanya. May nasagap na chismis na isa raw pedophile si Sir Edgardo. At binabata raw niya ang mga natitipuhan niyang estudyante. Pero hindi ako naniniwala sa mga chismis laban sa kanya. Dahil kung titingnan si Sir Edgardo ay isang kagalang-galang na professor. Samantala dahil sa mga lihim kong aktibidades ay tuluyang kong napabayaan ang pag-aaral ko. Lalo na sa subject ni Sir Edgardo. Kaya hindi ako nagtaka. Nang matapos ang midterm ay lagapak ang grades ko sa kanya. Dahil doon ay kinausap ako ni Sir Edgardo isang araw.
Dumarami ang mga absent mo sa klase, Dennis. Kung pumasok ka man, lagi kang late. Although wala naman akong problema sa iyo kung talino ang pag-uusapan. Pero dahil sa madalas mong pag-absent, you always missed my quizzes, recitation, and homeworks. Kung sa ibang professors mo ginawa yan, matagal ka na siguradong drop sa subject nila. Reklamo sa akin ang aking guro. Sorry po, Sir Edgardo, sagot ko. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya dahil sobra akong nahihiya sa kanya. Matanong ko lang, bakit ka ba nagpabaya sa pag-aaral mo? May problema ka ba? Usisa sa akin ni Sir Edgardo. Halata sa kanyang boses na concern siya sa akin. Pasensya na po kayo sa akin. Meron lang po kasi akong pinagdaraanan na problema. Kaya ganito po ang performance ko sa mga subject ninyo. Pagtatapat ko. You know what, Mr. Santos, kahit na may problema ka sa buhay mo, still may obligasyon ka pa rin na dapat gawin. At iyon ay ang mag-aral ng mabuti. Sa totoo lang ay naaawa ako sa mga magulang mo dahil ang laki-laki ng tuition fee mo. Tapos nagbabagsak ka lang ng subjects. I'm sorry, Mr. Santos, kung nasasabi ko ito sa'yo. Pero sana'y gumising ka. College is not a joke after all. Pangaral niya sa akin. I already computed your midterm grades and guess what? Your midterm grade is 57. Para makakuha ka ng 75 na grade sa final, kailangan mong makakuha ng pre-final grade na 93. Kakayanin mo ba iyon? Napakataas naman po yata ng kailangan kong grade para makapasa sa inyo, ang sabi ko. Imposibleng 93 ako sa pre-final grade dahil hindi naman ako ganong katalino. Wala tayong magagawa, Mr. Santos. I'm sorry. Sa pagkakataong iyon, Papa Dudut, ay hindi ko napigilang umiyak. Sir, ayaw ko pong bumagsak. Ayaw mo palang bumagsak eh. Bakit ka nagpabaya sa pag-aaral mo? Sabi sa akin ni Sir Edgardo. Pagkatapos ay napahinga siya ng malalim. Sir, kahit po mag-special project na lang po ako sa inyo, ipasa nyo lang po ako, sir. Nakikiusap po ako. Mananagot po ako sa tatay ko kapag nalaman niyang bumagsak ako. Pagmamakaawa ko sa kanya. Sir, nagkakamali po kayo. Wala po akong bisyo. Nagkataon lang po na sunod-sunod ang problemang dumating sa akin. Kamamatay lang po kasi ng nanay ko sa sakit. Tapos ang tatay ko ay naloko sa pyramiding scam. Namumroblema na po ako sa pambayad ng tuition fee. Bukod pa po doon ay may problema po ako sa trabaho ko sa grocery. At saka kaka-break ko lang po sa girlfriend ko. Pagtatapat ko. Baka sakaling maawa sa akin si Sir Edgardo. But the bottom line here is, kung may problema ka sa buhay mo, huwag mong dalhin dito sa eskwelahan. I'm sorry. Pero ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa iyo na babagsak ka. Mukhang desidido na ang guro ko na ibagsak ako, Papa Dudut. Ngunit hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa. Sir, pakiusap. Nagmamakaawa na po ako sa inyo. Pangako po hindi na po ako magpapabaya sa pag-aaral. Ayoko nang dumagdag pa sa problema ng tatay ko. Sir, gagawin ko po ang lahat. Ipasa niyo lang po ako. Sa pagkakataong iyon ay napasulyap ako sa aking guro na noon ay parang nakangisi sa akin. Talaga? Gagawin mo ang lahat para lang pumasa sa subject ko? Tanong niya sa akin. Opo, sir. Gagawin ko po ang lahat ng sasabihin ninyo. Pumasa lang po ako sa subject ninyo. Tugon ko. Pwede kitang bigyan ng special project. Anyway, ganito ang gagawin mo. Pumunta ka bukas sa condo unit ko at doon ko sasabihin sa iyo ang special project mo. Ibibigay ko sa iyo ang address. Ang sabi ni Sir Edgardo sa akin. Ano? Pupunta ka? Opo, pupunta ako. Sagot ko. Papa Dudut. Sineryoso ko ang babala sa akin ni Sir Edgardo. Kaya kinabukasan ay agad akong napunta sa address na ibinigay niya sa akin. Pero hindi ko akalain na ang pagpunta ko doon ay siyang magpapabago ng aking pananaw tungkol sa aking hilig. Pagpindot ko sa doorbell ay naghintay pa ako ng halos 1 minuto. Ngunit nang buksan ni Sir Edgardo ang pinto ay napalunok na lamang ako.
Tumambad kasi sa akin ang hubad ngunit nakatapis na katawan ng aking guro. Lihim akong napahanga dahil hindi ko akalain na ganun pala ka-sexy ang katawan ni Sir Edgardo. Pasensya na Mr. Santos. Magsha-shower sana ako kaya ako nakatapis. Halika at pasok ka, sabi niya sa akin. Okay lang po sir, sagot ko habang palihim na namamangha sa aking nasasaksihan. Pagkatapos noon ay inalok niya ako ng alak na maiinom. Nagkwentuhan at iyon nga, nakalimutan na niyang mag-shower. Straight ka ba o gay or bisexual? Diretsahang tanong niya sa akin. That time kinabahan ako. Oo, alam kong straight ako. Pero pagdating kay Sir Edgardo, parang naguguluhan ako. Straight ako, sagot ko. Bakit parang hindi ka sigurado? Usisa sa akin ni Sir Edgardo. Sa ekspresyon ng mukha niya na pangising-ise. Mukhang hindi siya naniniwalang straight ako. Kung straight ka, bakit napalunok ka habang nakatingin sa katawan ko? He teases me. I tell you Dennis, mas masarap pa rin ang feeling kung magpapakatotoo ka sa sarili mo. Anyway, I'm very sexual. Proud na wika ni Sir Edgardo. Nagulat ako sa kanyang revelasyon at hindi ko rin ine-expect sa kanya na ganun siya kadiretsahan. Wala siyang pag-aalinlangan na aminin sa akin na isa siyang bisexual. I'm proud of that. Yun nga lang, kapag nasa school ako ay tinatago ko. Alam mo na. Baka kasi masita ako ng mga pare sa eskwelahan ninyo at masisante ka agad. But you know, I'm planning to apply to another college or university after this semester. Dagdag pa ni Sir Edgardo. Sir, ano po pala yung ipapa-project ninyo sa akin? Tanong ko na lamang sa kanya para may iba ang topic. Hindi naman mahirap ang special project na ipapagawa ko sa iyo. Actually, hindi ka magpupuyat o magkakakram. Simple lang ang gagawin mo. Susundin mo lang kung ano ang gusto ko, sabi niya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang aking hita. At tumingin siya sa akin at tila inaakit ako. Lalo akong napalunok nang gumapang ang kamay niya patungo sa aking maselang bahagi ng katawan. Sir, teka po. Ano po bang gagawin ninyo sa akin? Kinakabahan kong tanong. I suppose you know what I mean, Dennis. Sabi ni Sir Edgardo sa akin. Bago niya inilapit ang kanyang labi sa akin at hinalikan ako. Noong una ay parang hindi pa ako komportable. Ngunit hindi nagtagal ay bumigay na rin ako at gumanti ng halik sa aking pinakapaboritong guro. Dennis, don't worry. Everything will be alright. I promise, ipapasa kita sa subject ko. Ipaubaya mo lang sa akin ang sarili mo. Bulong sa akin ni Sir Edgardo. Bago niya tuluyang angkinin ang aking katawan. Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon, Tapadudot. Yun kasi ang first time kong makipagromansa sa kapwa ko lalaki. At inaamin ko na nagustuhan ko iyon. Nakaramdam kasi ako ng kakaibang kasiyahan na kailanman ay hindi ko naramdaman sa mga nakasiping kong babae. After all, tama pala ang mga chismis. Na isang ngang pedophile si Sir Edgardo. Mahilig siya sa mga bata niyang estudyante at isa ako sa kanila. Sa murang edad ko ay naranasan kong gaano pala kasarap mabuhay sa mundo. Thanks to my instructor dahil siya ang nagpaunawa sa akin noon. Samantala, pagkatapos ng unang engkwentro ay muling naulit iyon. Hindi lang isa, kundi maraming beses kaming nagsama ni Sir Edgardo sa isang kama. Doon ay nagsimulang hanap-hanapin na siya ng katawan ko. Sa madaling salita ay naa-addict na ako sa kanya. Pero isang araw, nang muli akong pumunta sa condo unit ni Sir Edgardo, ay nagulat na lamang ako nang magbukas ng pinto ang isang babae. Siguro matanda lang siya ng 1 o 2 taon sa akin. Pero ang nagpagulat sa akin ay bra panty lang ang kanyang suot. Si Sir Edgardo, nandyan po ba? Tanong ko sa babae habang iniiwasan ko siya ng tingin. Mahirap na baka isipin niyang binabastos ko siya. Oo, nandito si Edgardo. Sagot ng babae. Parang natatawa. Ano ka ba? Bakit ayaw mong tumingin sa akin? Hindi mo ba gusto ang mga babae? Beki niyang tanong sa akin. Baka po kasi isipin ninyo na binabastos ko kayo.
kapag tumingin ako sa inyo. Magalang pero kinakabahan kong sagot. Halika, pasok ka. Aya sa akin ang babae. Pagkatapos ay pumasok na ako sa loob. Pagkasara ng pinto ay muli siyang nagpatuloy. Estudyante ka ba niya? Opo, sagot ko. Kumakapa ka naman. Parang lola na ang kaharap mo. Samantalang mukhang magkaedad lang tayo. Natatawang wika ng babae. Dennis ang pangalan mo, tama? Oo, ako nga si Dennis, reply ko. Naikwento ka nga sa akin ni Edgardo, ang hot mo raw na araw at masarap kasama sa kama. Tapos kwento pa nga niya sa akin na halos mabaliw siya sa last encounter ninyo. Diretsang kwento ng babae. Ha? Ikinuwento niya iyon sa'yo? Wika ko. Para akong biglang nahiya sa babae. Okay lang naman yun, Dennis, sabi ng babae. Anyway, estudyante rin niya ako. Nagpa-part-time siya sa university na pinapasukan ko. Pagkukwento pa nito, Kyla pa lang pangalan ko. Nice to meet you, Kyla. Nakangiting sabi ko naman. Pagkatapos ay lumapit sa amin si Sir Edgardo na nakaboxer at tulad ng inaasahan ay napalunok ulit ako. Napansin iyon ni Sir Edgardo. Napalunok ka na naman? Gusto mo na naman ba? Namula ang pisngi ko at sinubukang ibahin ang usapan. May dala akong pagkain para sa inyo, Sir Edgardo, sabi ko. Sabay lapag sa mesa ng aking daladala. Maya-maya nagbihis na si Kyla. Pagkatapos noon ay agad ding umalis dahil tinetext na raw siya ng tatay niya. Siyempre kami na namang dalawa ang naiwan sa tirahan ng aking guro. Pampalipas ko lang si Kyla. Pagtatapat ni Sir Edgardo. But don't worry, alam niya iyon. Actually, sa katulad niyang playgirl, wala sa kanyang salitang seryosohan sa pag-ibig. Dagdag pa niya. Ganun po ba? Mahina kong sabi. Kung magseseryoso man ako sa pag-ibig, gusto ko ikaw, Dennis. Pagpapatuloy niya. Halos mas speechless ako sa kanyang sinabi. Nakatitig lamang ako sa kanya. Habang siya ay mainit na hinawakan ng aking mga kamay. I love you, Dennis, bulong niya sa akin. Bago siya nagpakawala ng mga nagbabagang halik sa akin. Simula noon, Papa Dudut, ay officially naging magkarelasyon na kami ni Sir Edgardo. That point, I realized na mahal ko na siya. Kaya upang patunayan ang pagmamahal ko sa kanya, ay ibinigay ko sa kanya ang buo kong katawan. Sinigurado kong hindi ako magkukulang sa kanya. Kaya lahat ng klaseng pagmamahal ay ibinigay ko sa kanya. At ganoon din siya sa akin. Pero ang hindi ko namalayan ay masyado ko nang sineryoso ang pag-ibig ko kay Sir Edgardo. Simula nang maging kami ay naging possessive ako sa kanya. At madalas akong magselos. Tuwing may inaakit siyang babae o lalaki na mas bata o mas matanda sa akin. Maski nga si Kyla ay hindi ko na pinapapunta sa condo unit niya. On the other hand, inunawa na lamang ako ni Sir Edgardo at madalas niyang iparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. Pero sa isang relasyon ay hindi talaga maiiwasan ang pagdating ng mga pagsubok tulad na lamang isang araw. Habang duty ako sa grocery ay natanaw ko si Edgardo na may kasamang lalaki. Magka-holding hands silang dalawa. Nakaramdam ako ng insecurities dahil gwapo, matangkad at mas maganda ang katawan ng lalaking kasama ni Edgardo. Papa Dudut, aaminin kong nakaramdam ako ng matinding selos. At gusto kong sugurin at pagsusuntukin ng lalaki. Samantala tila natanaw ako ni Edgardo. Kaya lumapit ito sa akin kasama ang lalaking kasama niya. Bakit hindi mo ako ipakilala sa kasama mo? Sino ba siya, Edgardo? Usisa ko. Halatang nagseselos ako noon ng mga oras na yon. Siya si Rodel, estudyante ko sa college na pinapasukan ni Kyla. At saka may pinag-uusapan lang kaming mahalagang bagay. Ang sabi ni Sir Edgardo sa akin. Pagkatapos ay bumaling naman siya sa lalaking kasama. Rodel? Siya si Dennis. Estudyante ko rin. Papadudot na inis ako sa pakilala sa akin ni Sir Edgardo. Estudyante. Hindi man lang niya ako pinakilala bilang boyfriend niya.
Halos nag-init ang pisngi ko sa sobrang selos. Tila nakahalata naman si Rodel at nagpaalam siya sa aking boyfriend. Sir Edgardo, mauna na po ako. May pasok pa po kasi ako bukas ng umaga. Okay Rodel, you may go now. Mag-ingat ka, sabi ni Sir Edgardo sa lalaki bago ito umalis. Samantala, hinintay na ako ni Sir Edgardo sa grocery hanggang sa matapos ang shift ko. Muli niya akong dinala sa kanyang tirahan. Nagpaalam naman ako sa aking ama. Hindi muna ako uuwi ng bahay. Pagpasok pa lang namin ni Sir Edgardo sa kanyang condo unit ay padabog akong umupo sa kanyang sofa. Oh, anong nangyari sa'yo? Tanong sa akin ni Sir Edgardo. Sino si Rodel sa buhay mo? Diretsang tanong ko. Estudyante ko, sagot niya. Halatang may iniiwasan siyang mapag-usapan. Estudyante mo rin naman ako. Hindi ba estudyante na lover mo? Teka, huwag mong sabihin sa akin na nagseselos ka, sabi niya sa akin. Dennis, huwag mo namang pagselosan pa si Rodel. Hindi kita ipagpapalit doon. Assurance niya sa akin. Sige, para mawala na ang pag-aalinlangan mo, ipaparamdam ko ulit sa'yo kung gaano kita sinasamba. Dennis Papadudut, nakakatawa man. Pero inaamin ko na nagselos talaga ako sa lalaking iyon. Although na mga panahong iyon ay tiwala ako na hindi mangangaliwa si Sir Edgardo, ay nakaramdam pa rin ako ng pag-aalinlangan. Lalo na't alam ko sa aking sarili na mas lamang si Rodel kesa sa akin. At saka kung titingnan sa mga kilos niya, mukhang mas agresibo siya sa sex. Kaya kesa sa akin, talo na ako pagdating doon, Papadudut. Kaya hindi ko maiwasang ma-insecure kay Rodel. Sa kabilang banda ay palaging kinakampante ni Sir Edgardo ang loob ko. Na kahit kailan ay hindi niya ako ipagpapalit kay Rodel. Siyempre agad naman akong naniwala. Dahil bakas ko naman sa kanyang boses ang sincerity na ako lamang ang mamahalin niya at wala nang iba pa. Ngunit kahit na anong gawin kong pagtitiwala kay Sir Edgardo, ay hindi ko pa rin maiwasang pagdudahan siya. Napansin ko kasi sa mga kinikilos niya noon na patuloy siya sa pag-flirt sa estudyante niyang si Rodel. Labis akong nag-worry noon dahil sobra ko nang sineryoso ang relasyon namin ng professor ko, Papadudut. Lalo pa akong nasaktan nang madiskubre ko sa cellphone ni Sir Edgardo na nakikipagpalitan siya ng mensahe sa messenger sa lalaking yon. At ang sama pa panay love quotes messages na may I love you ang nababasa ko. Sa pagkakataong iyon ay halos gumuho na ang mundo ko. Walang araw at gabing hindi ako umiiyak dahil sa sobrang pagmamahal ko kay Sir Edgardo. Pero sa halip na kumprontahin ang partner ko, ay minabuti ko na lamang na kimkimin ito. Samantala, isang gabi ay muli na naman akong natulog kasama si Sir Edgardo. Pero that time ay tahimik lamang ako. Napansin iyon ng aking boyfriend, kaya agad niya akong tinanong. Naninibago ako sa mga kinikilos mo, Dennis. May problema ka ba? Sa pagkakaalam ko, wala ka namang bumagsak na subjects ngayong semester. Yung final grade mo sa akin is 86. Napabuntong hininga ko. Edgardo, matanong ko lang, ano ba ang kahulugan sa iyo ng pagmamahal? Tanong ko sa kanya. For me, love is what makes everyone happy. Sagot niya. Aaminin kong disappointed ako sa kanyang sagot. Yun lang? Tama naman ang sinabi ko. Hindi ba? Kung walang pag-ibig, hindi magiging masaya ang pamumuhay dito sa mundo. Paliwanag pa ni Sir Edgardo. Tahimik lamang ako. Hindi ako umiimik sa kanyang sagot, Papadudut. Alam mo, Dennis, ang pagmamahal ay parang tubig. Tulad ng tubig. Kapag wala ang taong mahal mo, mamamatay ka. Parang tubig ang taong mahal mo. Dahil nagpapaginhawa ito ng buhay. At kung kulang, mauuhaw ka at hahanap-hanapin mo siya. Hindi makukumpleto ang buhay at pagkatao mo kung wala ang taong pinakamamahal mo. Dagdag pa niya. Mahal mo ba talaga ako, Edgardo? Seryosong tanong ko sa kanya. Teka, kailan ka ba naging emotero ha?
Oo, mahal kita. Ganyan din ba ang sinabi mo kay Rodel? Sa pagkakataong iyon ay sumeryoso ang mukha ni Sir Edgardo. Ano bang gusto mong puntuhin? Pasensya na Edgardo, pero nakialam ako sa cellphone mo nung isang gabi. Nabasa ko lang naman ang mga palitan ng text ninyo ni Rodel. And I found out na sobrang sweet ninyong dalawa. Well, alam ko na wala ako sa lugar upang magselos. Pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman kong selos sa mga lalaking nagiging malapit sa iyo, lalo na't kapag wala ako. Edgardo, hindi naman sa selfish ako o possessive, pero natatakot lang ako na maging masaya ka sa iba at makalimutan mo kung paano kita pinasaya pag-amin ko sa kanya. Okay, aamin na ako sa iyo. Rodel is my pastime. Kahit kailan hindi ako naging seryoso sa lalaking yon. Maski din siya hindi seryoso sa akin. Reply niya sa sinabi ko. Sa pagkakataong ito, may na-realize ako. Kung pastime mo si Rodel, tiyak na pastime mo lang din pala ako. Bakit mo ba palaging kinukumpara ang sarili mo kay Rodel? Dennis, iba ka kay Rodel dahil mahal kita. At saka ano pa ba ang gusto mong ibigay sa'yo para mapatunayan ko sa'yo ang pagmamahal ko? Wika ni Sir Edgardo. Sa puntong iyon, Papa Dudut, ay hindi ko na napigilang lumuha. Kaya ko palaging tinatanong sa'yo kung mahal mo ako dahil ayaw ko namang masaktan. Nasaktan na ako sa breakup namin ni Diane noon. Ayoko nang dumating sa puntong masaktan ulit ako dahil iniwan ako ng taong minamahal ko ng lubos. Hinawakan ni Sir Edgardo ang dalawa kong kamay. Bata ka pa, Dennis. Marami ka pang dapat malaman tungkol sa pag-ibig, sabi niya sa akin. Oo, maaring bata pa ako, pero kami ang mas madaling masaktan dahil sa kawalan namin ng kamalayan pagdating sa pagmamahal. Alam mo ba nang mabasa ko ang mga palitan ninyo ng mensahe? Lalo na ang pag-I love you ni Rodel sa'yo. Nasaktan talaga ako. Halos umiyak pa nga ako Pero anong magagawa ko? Kailangan kong tanggapin sa sarili ko na hindi tumatagal ang ganitong relasyon at hindi naman habang buhay kang sa akin. Naibulalas ko sa kanya. Napabuntong hininga ang aking boyfriend. Please don't make this situation worse, Dennis. Edgardo, wag naman sanang ikaw magbibigay ng pait na yon sa akin. Hindi ko kakayaning mabigo ulit ako sa pag-ibig, sabi ko sa kanya bago umalis ng kanyang tirahan. Pagbalik ko naman sa aking bahay ay dumiretso agad ako sa aking kwarto at doon ay umiyak ng umiyak. Sobra talaga akong nasaktan sa mga natuklasan ko kay Sir Edgardo. Dahil doon ay halos ibaling ko na lamang sa alak ang lahat ng sama ng loob ko sa partner ko. Marami ngang nagsasabi na ang mga kasing edad ko ay kailanman ay hindi naging seryoso sa pag-ibig. Pero nagkamali sila. Sa ganung edad ay sineryoso ko ang pagmamahal ko kay Sir Edgardo. No wonder halos mapariwara ako dahil sa kanya. Sa kabilang banda dahil sa sobrang depression ay tuluyan ko nang napabayaan ang sarili ko. Noong mga panahong iyon ay sinubukan kong gumamit ng bawal na gamot. Baka kasi sa pamamagitan noon ay makalimutan ko ang mga sakit na dulot ni Sir Edgardo. Pero nagkamali ako. Bigla din akong natauhan sa tulong na rin ng Diyos. At muli kong binangon ang sarili ko. Samantala, napansin ni Sir Edgardo ang mga pagbabago sa akin. At agad siyang nag-worry. Doon ay ipinagtapat ko sa kanya na siya ang dahilan kung bakit unti-unting nasira ang buhay ko. Humingi naman kaagad ng tawad si Sir Edgardo sa akin at inalo ako sa pag-iyak ko sa kanyang balikat. Pero nagpatuloy ang padating na pagsubok sa aming dalawa ni Sir Edgardo nang sumapit ang bisperas ng Pasko. Isa pang pangyayari ang nagpasakit lalo ng aking damdamin. Pagkapasok pa lang ng gabi ay tumungo na ako sa condo unit ni Sir Edgardo para ibigay sa kanya ang aking Christmas gift at syempre para mag-celebrate in advance ng Noche Buena by 10 p.m. kasi ay uuwi na ako sa aming bahay.
para mag-celebrate naman ng Noche Buena kasama ang aking ama at mga kamag-anak. Excited akong nag-doorbell pero nang bumukas ang pinto ay tumambad sa akin si Rodel na nakasuot lang ng trunks. "Anong ginagawa mo dito?" Una kong tanong sa kanya. "Nagpa-party lang kami ni Sir Edgardo." "Dennis, halika pumasok ka," sagot ni Rodel sa akin. Nang isara ni Rodel ang pinto ay lumapit naman si Sir Edgardo na nakahubad. "Edgardo, bakit nandito si Rodel?" Usig ko sa aking boyfriend. Pero sa halip na si Sir Edgardo, si Rodel ang sumagot. "Magkasama kaming mag-celebrate ng Pasko. Habang alam mo na, nakahanda na nga yung video at kami." "Ano?" Nasambit ko dahil sa pagkadismaya. "Gusto mo sumali ka sa amin ni Sir? O tatlo tayo?" Suggestion pa ng demonyong si Rodel. Sa puntong iyon ay nagsalita na rin si Sir Edgardo. "Tuwing Pasko naman, Dennis. Halika, samahan mo kaming magsaya ni Rodel." "I'm sorry, pero hindi ako baboy," galit na sabi ko. Sumabay na rin si Rodel sa pagkairita ko. "Teka, ano bang problema mo, Dennis? Buti pa nga sinasama ka namin eh." "Sir, sa kasiyahan. So gusto ninyong palabasin na utang na loob ko pa? Naisali ninyo ako sa kababuyan ninyo? Kung ayaw mo, edi wag." Sigaw ni Rodel sa akin. At dahil sa napikon na ako, ay 2 suntok sa mukha ang inabot niya sa akin. Gumanti rin si Rodel ng suntok sa akin. Si Sir Edgardo naman ang umawat sa aming dalawa. "Tama na yan. Huwag na kayong mag-away sa harapan ko." Galit na rin si Sir Edgardo sa nangyari. Napansin ko namang tumulo ang dugo sa aking ilong. Nadali pala ito ng suntok ni Rodel. Sa pagkakataong iyon ay hindi ko na napigilang umiyak. "Papa Dudut, akala ko ba Edgardo, tayo lang dalawa? Akala ko ba mahal mo ako? Kung mahal mo talaga ako, bakit mo ko ginaganito?" "Dennis, we're just having fun," sabi naman ni Sir Edgardo. "Ganon? Fun lang ba sa'yo ang pag-ibig? Fun lang ba sa'yo ang sex? Pues hindi ako." Sigaw ko. "Alam mo Sir Edgardo, malaki ang paggalang ko sa'yo dati. Pero dahil sa eksenang ito na-realize ko na hindi ka pala kagalang-galang. Wala kang karapatang husgahan ako, Dennis." Galit na wika ni Sir Edgardo. "Papa Dudut, halos humagulhol ako ng mga oras na yon dahil sa sobrang sakit. I'm sorry Sir Edgardo, pero na-realize ko na hindi tayo para sa isa't isa. Iba ang pananaw natin sa pag-ibig. Alam kong hindi mo kayang ako lang ang mamahalin mo. Kahit masakit sa akin, sige tatanggapin ko ang katotohanan yon. Sige Sir Edgardo, aalis na ako. Pasensya na kayo at naiistorbo ko pa ang paglalampungan ninyo ng Rodel na yan. Siya nga pala, heto pala ang regalo ko sa iyo. Merry Christmas, goodbye." Iyon ang huling sinabi ko sa kanya bago ako umalis ng kanyang condo unit. Papa Dudut, iyon na siguro ang pinakamalungkot na Pasko sa buong buhay ko. Doon kasi tuluyang gumuho ang mundo ko. Paskong Pasko noon. Pero wala akong ginawa sa bahay namin kundi ang magkulong sa kwarto ko habang nag-iiyak magdamag. From there I realized na baka karma lang ang nangyari sa akin dahil naging mapaglaro ako sa pag-ibig noon. Simula ng eksenang iyon ay tuluyan ng nasira ang buhay ko. Napabayaan ko na ang pag-aaral ko at tuluyang bumagsak ang mga grades ko na naging dahilan upang tumigil ako sa pag-aaral. Nalulung din ako sa bisyo tulad ng alak at bawal na gamot. Ginawa ko lang iyon dahil masyado akong nasaktan sa mga ginawa sa akin ni Sir Edgardo at gusto ko lang makalimot. Dumating din sa puntong nagtangka akong magpakamatay sa pamamagitan ng pagbigti. Pero nailigtas ako ng tatay-tatayan ko. Sa mga problema ko, naging sandigan ko sa lahat ng problema ko ang tatay-tatayan ko. Ipinagtapat ko sa kanya ang tungkol sa kasarian ko at sa relasyon namin ni Sir Edgardo. Buti naman at naunawaan ako ng tatay-tatayan ko. At sa halip ay binigyan niya ako ng payo.
Tinulungan niya ako na muling makabangon sa pagkakadapa sa putikan. Noong una ay nahirapan akong mabura sa isipan ko si Sir Edgardo. Kahit na anong gawin kong pagkalimot, ay aminado akong mahal ko pa rin ang lalaking iyon. Hanggang sa muling nag-cruise ang landas namin ng isa sa mga naging babae ni Sir Edgardo na si Kyla. At dahil ako ang may trabaho sa amin at ako ang lalaki, nilibre ko si Kyla sa isang sikat na coffee shop. Doon ay nagkwentuhan kami. At ipinagtapat sa akin ni Kyla na huminto siya ng pag-aaral kasi buntis siya. At ang ama ng kanyang dinadala ay walang iba kundi si Sir Edgardo. Tinanggihan ni Sir Edgardo ang anak namin at hindi raw niya kami pananagutan. Kwento sa akin ni Kyla na halos maiyak din dahil sa nangyari sa kanya. Inamin din niyang minahal din niya si Sir Edgardo pero nang magsawa ito sa kanya ay para siyang basahan na itinapon. Sa sobrang awa at konsensya na rin ay humingi ako ng tawad kay Kyla dahil alam kong ako ang dahilan. Kaya tinalikuran siya ni Sir Edgardo. Hiwalay na kami ni Sir Edgardo, ang sabi ko sa kanya. At ikinuwento ko nga sa kanya ang nangyari sa amin noong Pasko. Hindi ka na makikipagbalikan sa kanya. Usisa sa akin ni Kyla. Tumango lamang ako bilang tugon, Papa Dudut. Sa pamamagitan ni Kyla, na-realize ko na hindi ko na dapat mahalin si Sir Edgardo. Mas nararapat si Kyla dahil si Sir Edgardo ang ama ng kanyang dinadala. Bukod sa mahal na mahal pala ni Kyla ang partner ko. On the other hand, minabuti ko na lamang na lumayo kay Sir Edgardo bilang bahagi ng pag-move on ko. Tinanggal ko ang anumang uri ng komunikasyon sa kanya, tulad ng cellphone, email at Facebook. Nag-decide din ako manirahan na lamang sa probinsya namin sa Cavite dahil madalas akong guluhin ni Sir Edgardo sa bahay namin. Lumipas ang ilang buwan ay unti-unti na akong nakamove on sa mga problema ko. Doon na rin ako sa Cavite nagpatuloy ng pag-aaral. Nagbago na rin ako ng lifestyle. Pinanindigan ko na ang pagiging mukhang santo ko. Tinalikuran ko ang anumang uri ng makamundong pagnanasa. At sa halip ay nanumbalik ako sa Diyos. Naging volunteer din ako ng isang organisasyon ng mga kabatang naglilingkod sa simbahan at community. Sineryoso ko na ulit ang pag-aaral ko. At nang matapos ang first semester, ay laking gulat ko na maging Dean's Lister ako. Pero syempre hindi maiwasang dumating ang mga pagsubok sa buhay. Isang araw ay hindi ko akalain na magkakasalubong ulit ang landas namin ni Sir Edgardo sa isang lugar sa Cavite. Pinilit niya akong makipagbalikan sa kanya pero humindi na ako. Ayoko nang balikan ang nakaraan at ayoko na ulit masaktan dahil sa kanya. Yes, Papa Dudut. Isinarado ko na ang aklat ng pag-iibigan namin ni Sir Edgardo. Although nasasaktan pa rin ako, ay tinitiis ko yon. Kailangan ko kasing tanggapin na mali ang relasyon namin at kailanman hindi tatagal ang ganong klase ng relasyon. Noong una ay hindi matanggap ni Sir Edgardo na hanggang doon na lamang ang relasyon namin. Pero dahil sa pakiusap ko ay natanggap din niya ito kinalaunan. Nagpakalayo-layo na rin siya at kailanman ay hindi na kami nagkita pa. Sa ngayon, Papa Dudut, ay totally naka-move on ako. Simula nang nagbalik loob ako sa Diyos, ay naging tahimik na ang buhay ko. Sunod-sunod na rin ang swerteng dumating sa akin. Sa ngayon ay working student ako sa isang grocery sa loob ng mall dito sa Cavite. Meron na rin akong girlfriend sa ngayon. Ang pangalan niya ay Joan Marie. Masaya ako sa piling niya kasi napakabuti niyang tao. Sa totoo lang ay siya na ang gusto kong mapangasawa. Pagkatapos kong graduate ng college. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang kwentuhan natin. Muli ay nagpapasalamat na rin po ako sa pagkakataong ibinigay mo sa akin. Sana kung papalarin, gusto ko sanang ma-meet ka ng personal. Idol na idol kasi kita. Sa mga listeners mo naman diyan. Tandaan ang pag-ibig ay hindi isang laro,
kundi isang responsibilidad. At sa mga tao na gustong magbagong buhay, sinasabi ko sa inyo ngayon na hindi pa huli ang lahat. Tandaan na ang pagbabalik loob sa Diyos ang tanging nakapagbibigay sa inyo ng tunay na katahimikan at kasaganahan. More power sa inyo, Papa Dudut, at sa mga masisipag na tao sa likod ng inyong successful na programa sa YouTube. God bless po. Lubos na gumagalang, Dennis.